mga tol. So mapagpalang umaga sa ating lahat mga tol. So kakalabas ko lang sa gubat mga tol. Kakalabas ko lang. So andito na ako ngayon sa may daanan. Ano pala dito mga tol, secret kong daanan. Buti na lang paglabas ko sa kagubatan, may daanan pala dito mga tol. May mga motor na dumadaan, maghihintay ako ngayon ng pwede ko masakyan mga tol. Inabutan tayo ng umaga. Alas 3 na ng madaling araw mga tol. Dito na ako maghihintay ng pwede kong masakyan pa uwi. So galing na ako doon kay Tatang. So na ihatid ko na yung pang-alay kay Tatang mga tol. So hindi na lang ako nag-video pagpunta doon at pagdating din doon dahil gusto ko sanang mag-video. Pero minabuti ko na lang na hindi ako mag-video doon. At hindi naman papayag si Tatang kung magkuha ako ng mga larawan sa kanila o videohan ko sila dahil maraming mga sa Tatang doon, bisita. May mga nagpapagamot din sa kanya Pero sa mga nag-request sa akin na gusto magpagamot, sinabi ko na lahat ka Tatang yung mga yung mga request. So hintay lang kayo dahil gagawin daw ni Tatang ang lahat. Paano siya makatulong sa mga nais matulungan ni Tatang na nag-request sa akin. Sinabi ko, binigay ko yung mga pangalan. So, hintayin nyo lang yung resulta. Pero aaminin ko sa inyo mga tol, hindi yan pwedeng biglain So dahan-dahan yan. So ang sinabi ni Tatang sa akin, basta yung mga nag-request kailangan daw medyo maingay dito sa daanan mga tol. Nandito kasi ako sa sa may highway na. So napakadilim ng paligid dahil hindi ito walang mga ilaw ba. Pero may mga dumadaan paminsan-minsan mga sasakyan. Buti na lang hindi umuulan. So uulitin ko sa mga nag-request kay Tatang, hintayin nyo lang yung resulta. May mga iba kasi na nag-request na sinabi ko kay Tatang doon, medyo mahirap nga yung request nila. Sabi ni Tatang mga tol sa mga gayong request ay daw,
kailangan lang daw na alisin lang yung ano daw, puot at galit para magkaroon daw ng bisa. Kung may tao daw nga naging kaalitan nyo dati, kailangan mo raw tanggalin o alisin mo yung puot sa puso mo at yung galit mo para magkaroon daw yun ng bisa, yung panggagamot ni Tatang, no? Sa magitan ng pagyamyam ni Tatang. Napakalamig dito mga tol. Kahapon pa sa tatanghali ako nagbiyahe hanggang sa nakapasok ako pa gabi sa 6:30 ng gabi. Nakapasok ako sa kagubatan patungo doon kay Tatang. So ngayon sa pag-uwi ko, nilabutan ako ng umaga, mga alas 3:18 na ng umaga mga tol. So, bago lang ako nakalabas sa kagubatan na nakarating ako dito sa may daanan. So yung mga hinihiling ninyo na sana ay hintayin lang yung mga tol yung resulta, dahil yun ang sinasabi ng Tatang. So, may mga nag-request kasi akin na isang ayo naman sa Tatang doon. Ang kailangan lang daw gawin kapag yung mga tao na nagkaalitan daw dati, kailangan mo lang daw alisin yung puot at galit sa puso mo para magkaroon ng bisa yung mga request ninyo. Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi ka pwedeng magtanim ng galit sa kapwa tao para yung mga hinihiling ninyo tungkol kay Tatang ay magkaroon doon ng bisa. Grabe, nilalamig talaga ako mga tol. Dito na lang ako maghihintay ng pwede kong mapagsakyan. Pasensya na kayo mga tol, medyo mahina yung boses natin ngayon. Napakalamig talaga ng lugar. So grabe, halos 6 na oras yung paglalakad ko patungo doon sa area ni Tatang. Paumanhin siya mga tol, hindi na lang ako nag-video papunta doon sa area ni Tatang dahil sa nahihirapan din ako kung mag-video din ako. Kasi buhat-buhat ko kasi yung kambing mga tol. Hindi ko na mahawakan yung cellphone ko dahil sa bit-bit ko yung kambing. So, pagkarating ko naman doon kay Tatang, pinagbawalan din ako ni Tatang na mag-video doon sa area niya dahil may mga bisita din sa Tatang na yung iba ay nagpapagamot din sa kanya. Mga sasakyan na dumadaan. Sana makasakay na ako mga tol para makarating ako sa bayan dahil napakalamig na. So masarap magkape.
hintay-hintay lang ako mga tol baka makasakay ako. So after nito, kailangan ko nang makasakay kaagad pagkatapos ng video ito mga tol. Kasi masakit na yung tiyan ko sa sobrang lamig. May mga dumadaan naman paminsan-minsan dito ng mga sasakyan. So, problema lang dito. Walang bahay dito mga tal. So, hindi ko lang videohan yung paligid para hindi ako masundan kapag papunta na ako sa bayan. So, hindi ko akalain mga tol na pagkalabas ko sa gubat ay may daanan pala dito, tapos may mga sasakyan na dumadaan dito. Hindi lang medyo makita dahil madilim. O doon ako galing Ayan. Mga kakahuyan yan, mga ano yan, may mga puno dyan, tapos may sapa ito, bangin kasi yan dyan mga tol. Hindi lang gaano makita dahil madilim pa. So uulitin ko mga tol sa lahat na nag-request sa akin. So pinapaalam ko na kay Tatang. So binigay ko yung mga may binigay din ako doon mga ano nila. So si Tatang na ang bahala doon. Sinabi ng Tatang sa akin na maghintay lang daw sa maghintay lang daw sa resulta. O parang naninibago din ako sa binigay ni Tatang sa akin na karagdagang lakas mga tol. Kaya ganito yung boses ko. Parang mahina yung boses ko. Kaya naninibago ako sa pinapainom ni Tatang sa akin. May lana kasi si Tatang na pinapainom sa akin. Naninibago yung boses ko. Pagkatapos nito mga tol, kailangan ko munang umuwi sa pamilya ko bago ako mabalik akyat sa kabundukan. Ang importante ay makapagbigay alay ako kay Tatang bago ako mag-explore. Uuwi muna ako sa pamilya ko bago ako aakyat at matulungan yung mga nangangailangan doon. So parang hindi ko na rin matiis yung mga nagre-request sa akin. So hintay-hintay lang kayo. Yun naman talaga yung pakay ko hindi lang ako magmamadali na umakyat ka agad doon sa tagubatan para tulungan yung mga kasamahan doon at yung mga nangangailangan ng tulong. Kung maging apurado tayo na hindi tayo nakahanda, baka madisgrasya lang tayo doon. So ginawa ko bago ako aakyat, manghingi muna ako ng karagdagang lakas si Tatang. Nagbigay muna ako ng alay. Nagbigay muna ako ng alay kay Tatang bago ako aakyat sa kabundukan. So kaya hintay lang mga tol, ilang oras na lang. Abangan nyo lang yung video ko. So ngayon kailangan ko munang umuwi. Kailangan ko munang umuwi sa pamilya ko mga tol. Kakatapos ko lang mag-alay. Kakatapos ko lang mag-alay kay Tatang. So sana ay intindihan ninyo. Kaya hindi ako kaagad nagpadalos-dalos na umakyat sa kabundukan. Kailangan muna natin
pagtabas-tas kay tatang manghingi ng karagdagang lakas. Dahil kapag ka nasa kagubatan ng tayo ay hindi natin sukat yung lakas ng mga kalaban doon. So, abangan nyo na lang yung video ko. Uulitin ko sa lahat ng mga nag-request. Hintay lang kayo. Hintayin niyo yung resulta. Dahil sinabi ko na kay tatang yung mga problema ninyo. Tatang na bahala magbasbas sa inyo. So yung mga tol, maraming salamat sa atin at magandang umaga. Parang hindi ko na matiis yung lamig dito. So kailangan kong makasakay para makarating ako sa bayan. Kaya abutan pa ako ito ng tanghali bago makarating sa amin. So yun, magandang umaga at maraming salamat sa inyo. God bless po.